Kami Teaches Korean Kami Sansing님nida. Hi guys! Welcome back! Ito po si Teacher Kami or Kami Sansingnim. At ito na ang Chapter 14 Part 1. Pasensya na po, siguro naghintay po ulit kayo ng matagal, no? Especially yung mga YouTube viewers ko. Pero alam nyo na po naman na meron po akong Facebook, no? So sa Facebook, marami po akong videos doon. But unfortunately, currently, at this time of recording, ang dami pong video na delayed. So marami po akong mga video na kailangan kong ulitin, especially here for YouTube kasi gusto ko naman na maganda ang quality po, no? Siguro pa ulit-ulit ko lang sinasabi, but of course, I only want the best for those who are trying to learn Korean para dito sa EPS topic. Alright, so let's not delay any further. Ito na po yung Chapter 14 Part 1. Ready na po ba kayo? Ready na! Okay. Yes, ready na po ang mga invisible students ko. Let's go! So, ito na po, Chapter 14, Part 1. So, ang Chapter 14 po, ito po yung chapter natin na sa page 162 ng new version, no? Revised version ng EPS topic book, titled, 저는 비빔밥을 먹을래요. So, we have these objectives po. So, puro pagkain. Ayan, siguro favorite po ninyo, no? Tapos, ang grammar po natin ay ulleyo, tsaka an. So, dalawang grammar po ulit. At mga vocabs o yun, related sa restaurants or sa mga pagkain po. Alright, so of course, magsisimula po muna tayo sa mga vocabulary. But first, ito pong mga vocab ay makikita po natin sa page 169. So might as well, isama po natin kasi part pa rin po siya ng mga vocabulary kahit nasa dulo po ng chapter. So uunahin ko na po ito. So 음식 menu. 음식 menu, food menu po. At marami pong klaseng cuisine, di ba? So, uunahin natin ang Korean food. Ang Korean food tawag sa kanya ay hansik. Hansik. At ang daming klase, guys. Sana po may opportunity po kayo na pumunta sa Korean restaurant malapit sa inyo. Kung meron man, kung wala, sana po pag nakarating na po kayo sa Korea, marami po kayong matikim na mga pagkain doon. Right? So, mga hansik, ang unang example natin ay kimchi jjigae. Isa pa, kimchi jjigae. Kimchi jjigae. So, kimchi stew. Next, doenjang jjigae. Doenjang jjigae. So, bean paste stew naman. So, ito po, hindi siya spicy pero mas maalat po siya compared po dito. Personally, mas gusto ko po ang kimchi jjigae pero may araw po parang gusto ko yung hindi manghang. Di doenjang jjigae din ang gusto ko. Alright, next. Soft tofu stew or sundubu jjigae. Sundubu jjigae. Sana po hindi po kayo nagbabasa nito pero dito po yung Korean, yung Hangul sana. Sundubu jjigae. Next, ginseng chicken soup, samgyetang. 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 Okay. Next, short rib stew, galbitang. Galbitang. So, kung pansin nyo po, ang consonant na ito, hindi po yan tang. Hindi ang basa niya tang. Dapat aspirated po siya. Kagaya nito, samgyetang. Hindi po samgyetang. Samgyetang. Galbitang. Okay. Next, pork backbone stew, 감자탕. 감자탕. Next, bulgogi. So, bulgogi. Walang translation, pero marinated beef po ito. Bulgogi or marinated roasted na beef po. Bulgogi. May mga bulgogi din na gawa sa pork, kaya ang tawag po doon ay 돼지 bulgogi. Pero depende naman po yon sa menu. But usually, beef po yan. And last, bibimbap. Bibimbap. So, bibimbap or mixed rice din po ang tawag sa translation po niya. Pero bibimbap lang po ang tawag. Yan, ang sarap po, no? Ng mga pagkain ng hansik. 한식은 맛있어요. Ito naman, ibang cuisine na siya. So, imbis na Korean food, na Chinese food po tayo. 중식. 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 Ano ba yung mga iba't ibang 중식 na meron po tayo? We have black bean sauce noodles or jjajangmyeon. May other spelling din po siya. Ang jjajangmyeon ay pwede din pong ganito ang spelling. Jjajangmyeon. So, it can be single jiet or double sangjiet. So, ito po, pwede po ito, pwede din po ito. So, depende po yan sa restaurant kung paano nila i-spelling. Pero, mas madalas nakikita ko po yung gantong spelling. So, jjajangmyeon or jjajangmyeon. So, for black bean sauce noodles. Next, jampong. Jampong.
So, jampong, Chinese style noodles with vegetables and seafood. So, ito po ang dinedebate sa Korea. Nagde-debate po sila, anong mas gusto mo, jjajangmyeon or jampong. So, kung team jjajangmyeon po kayo, ayan, iwan kayo ng comment sa baba. Or kung team jampong po kayo, ayan, iwan nyo lang din. Kasi ito po, mas savory tsaka sweet po ito siguro sa mga Pilipino. Kung yung mga hindi mahilig sa spicy, mas gusto po natin to. Yung mga mahilig sa spicy tsaka seafood, siguro more of team jampong po kayo, no? So, hopefully, makatikim din po kayo ng jjajangmyeon or jampong in the future. Next, sweet and sour pork, tawag sa kanya ay tangsuyuk. Hindi tangsuyuk, ha? Tangsuyuk. Tangsuyuk. So, tangsuyuk, sweet and sour pork. Next is fried dumpling or 군만두. 군만두. So, fried dumpling po, 군만두. Alright, so Japanese food, 일식. 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 Japanese food, sushi, 초밥. 초밥. Yan, sushi. Next, 돈가스. So, may other spelling din po ito. May nakikita din po ako na ganito ang spelling nila. Pwedeng 돈가스 or 돈가스. So, either ito, 돈가스 or 돈가스. So, depende na lang po sa restaurant owner ulit. So, 돈가스 or 돈가스, yan yung tonkatsu po nila. Next, udong. Udong. Udong for udon. And last, buckwheat noodles, momil. 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 Alright. So far may 한식, 중식, tsaka 일식 po. Ngayon, mga snack food naman. Wow, ang sarap. Gutom na ba kayo? Okay, so food or snack, bun식. Bun식. So, food or snack. So snack time po. Ito po yung mga kinakain nila during break time, especially yung mga bata po from elementary, junior high school, and senior high school. Pag break time or after school, bago po sila umuwi or bago po sila mag-extracurricular activities or pumunta sa mga academy sa Ohakwon, mga bata, they would usually eat these kinds of bun식. So, ito po yung merienda food po nila. Okay, so ito po, kimbap. So, mukha siyang sushi, pero hindi po yan malamig, wala pong raw. So, pwede po maglagay ng spam or crab stick, pwedeng kimchi, pwedeng bulgogi. Ang dami pong klaseng kimbap. Kaya pwede po kayong gumawa sa bahay. Kimbap, kimbap, kimbap. Next, tteokbokki. 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 So, tteokbokki is the spicy rice cake po. Ito, favorite ko pag magbubunsik ako. Next, deep fried food, chikim. 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 Deep fried food. Ayan, so mga tempura. Actually, ang daming klase din po nito. Depende na lang po sa laman. Depende po yung mga nagbebenta. And last, sundae. 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 Ito po, blood sausage. Yeah. So, kung mahilig po kayo sa dinuguan, siguro hindi po kayo, hindi ko po kayo, may istorbo po dito. Siguro makakain nyo po to. So, sundae. So, blood sausage po kasi siya. Okay, so yan po yung mga iba't ibang klaseng bunsik na very popular naman sa Korea. Ito naman po mga kansik or yashik. So, ano yung pagkakaiba ng bunsik dito kay 간식. So, yung bunsik tsaka 간식 or yashik, ito po yung late night meal. So, kung kita nyo po, mas mabigat po siya sa tiyan kesa po dito. Kasi ito po, yung mga light snack lang in between meals, kaya pong kainin to. Pero pag mga kansi, yashik, mga heavy meal po yan. So, mga mabibigat talaga sa tiyan. At hindi po siya pang araw-araw talaga na nakakain po natin to. Okay. So, chicken. Chicken. So, chicken. Next. Meron po tayong pig's feet. Ayan yung pata po. Jokbal. 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 Ayan, favorite ko po ito. Masarap po yan. And we have bossam. 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 So, napa wraps with pork. So, ito pong bossam. Ang luto po kasi nito, binoboil po nila yung ang pork. If I'm not mistaken, sa broth, iboboil po nila. Ayan, kaya bossam. And last, pizza. Pizza. Pizza for pizza.
Ayan. So, yan po yung mga iba't ibang pagkain po o umshik na meron po sa Korea. Now, we will go here to vocabulary 1. Ito po talaga ang vocabulary na meron po dito sa chapter 14. So, babasahin ko na po para sa inyo. Ang vocabulary na ito related po sa mga siktang. 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 Mga restaurant. First, pag may upuan or seats are available, so meron pong existing na upuan, ayan, kita nyo po, meron pong upuan dyan, so may pwesto. So, kung may pwesto po, ang tawag dyan ay 자리가 있다. 있다, ibig sabihin meron. So, merong pong pwesto. May pwesto po talaga sa loob ng restaurant. So, paano po natin i-conjugate yan? Ito po, 자리가 있어요. 자리가 있습니다. This is present tense. Ito po polite, formal. Pag past tense, polite, formal. 자리가 있었어요. 자리가 있었어요. Or 자리가 있었습니다. 자리가 있었습니다. So, yan, polite and formal. Future tense, 자리가 있을 거예요. 자리가 있을 거예요. And 자리가 있을 겁니다. 자리가 있을 겁니다. Okay? Ngayon, pag may pwesto, meron din pong wala ng pwesto. So, fully seated na po sila, no? So, 자리가 없다. So, wala na pong pwesto. Wala na pong place to sit. So, 없다. 자리가 없어요. 자리가 없어요. Or 자리가 없습니다. 자리가 없습니다. So for present tense, polite and formal. Sa past tense naman, 자리가 없었어요. 자리가 없었어요. Formal, 자리가 없었습니다. 자리가 없었습니다. And future tense, 자리가 없을 거예요. 자리가 없을 거예요. Formal, 자리가 없을 겁니다. 자리가 없을 겁니다. Ayun. So, ito po. 자리가 있다, 없다. Ngayon, ibang vocabs naman po. Wala naman pong conjugation to kasi hindi naman po ito mga verb. These are just nouns. So, nouns, mga tao, bagay, hayop, lugar, oras, at idea. Siguro alam niyo na po yung yung kanta na yun, no? So, menu pan, menu, at saka menu. So, ano yung pagkakaiba po nilang dalawa? Kasi ang translation lang po, menu, tsaka menu. Ang menu pan, yung booklet po. Yung nahahawak nyo po sa table. So, pwedeng menu booklet or menu board. Pero ito, menu is kung ano yung listahan lang po. This is just the menu. So, hindi nyo naman po nahahawakan yan. Nakikita mo lang to. Pwedeng nakikita mo sa loob ng menu pan. Yun ang gusto kong sabihin. So, nasa loob po ito ng menu pan. Right? Or nakadikit lang po siya sa wall ng restaurant, ng siktang. So, ito po, menu pan, nahawakan mo, ang menu ay nakikita mo. Alright? So, menu pan, tsaka menu. Next, other items na meron sa siktang. So, pap. Pap. Pero may isa pang translation po ang pap. Pwede rin po siya meal. So, hindi lang po siya rice, pwede din pong meal ang tawag sa pap. Alright? So, pap, pwedeng rice, pwedeng meal po. Next, banchan. Banchan. So, ang banchan, mga side dishes po. Next, spoon. 숟가락. 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 Next, chopsticks. 젓가락. 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 Chopsticks. So, yung mga nalilito po sa spelling ng sutkarak tsaka 젓가락, kasi may mga nalilito pa rin sa spelling niya, tandaan nyo na lang po na ang sutkarak, yung nasa ilalim po niya, mukha po siyang spoon, no? Yung digut na consonant natin dito sa ilalim, mukha siyang spoon. Ito po sa ilalim ng 젓가락, yung dalawang chopsticks na po doon sa ilalim niya. Yung shiyot consonant, parang nakakonect po yung dalawang chopsticks sa kanya. Hindi ba? Hindi nyo ba nakikita? So, ganyan po ako mag-memorize minsan ng mga vocabulary po. Maghahanap lang po ako ng quality niya. Ay, yung characteristic niya na, ay, mukha itong spoon. Ay, ito, mas mukhang chopstick. Kaya ito, chopstick, ito, spoon. So, ganyan ang spelling niya. No? Tapos ito po, mukha siyang bowl na may rice. Diba? So, yan po. You can look for characteristic. Maghanap lang po kayo ng mga little pieces sa spelling po niya para makatulong po sa pag-memorize or pag-familiarize po ng vocabs. Next.
To sit, anta. Anta. So, ang basa po nito, anta, hindi po ansta. Okay? So, anta, to sit. So, ang conjugation naman po ito, dito po tayo tumingin. Anta, present tense, 앉아요. 앉아요. Or, 앉습니다. 앉습니다. So, dito po, mag-aakyat bahay po si Jiut. Kung naalala niyo po yung reading rules po natin. So, si Jiut aakyat po dito, kaya magiging 앉아요. Dito po, dahil double consonant po siya, mixed final consonant, at may consonant sa tabi na hindi po circle, isa lang po yung mababasa. Kaya an pa rin po ang basa nito. So, 앉습니다. 앉습니다. Past tense, 앉았어요. 앉았어요. 앉았습니다. 앉았습니다. Future tense, 앉을 거예요. 앉을 거예요. 앉을 겁니다. 앉을 겁니다. Okay, so dito na po tayo kay 고르다, to pick. 고르다, 골라요. Pag irregular, 르, ganito po ang conjugation niya in present tense po like 골라요, 골라요. Pag formal, 고릅니다. So walang changes dito, 고릅니다. Pero pagdating sa past tense, ganito po, na-conjugate po siya into 골랐어요. 골랐어요. 골랐습니다. 골랐습니다. And future tense, 고를 거예요. 고를 거예요. 고를 겁니다. 고를 겁니다. Okay. So, to order, ito po, to order, may dalawa po tayong vocab. May 시키다, tsaka 주문하다 na nakaparenthesis. 선생님, ano po yung pagkakaiba ni 시키다 kay 주문하다? So, ito po siya. Ang 시키다 po, it means to order, to command, to make someone do something. Ibig sabihin po, ang 시키다, utos po yan. Nakuutos po tayo sa tao. So, 시키다, since utos po siya, of course, sinasabi mo sa tao kung ano yung utos mo sa kanya, which is yung order mo sa restaurant. Pero hindi lang po yan, pwede naman po command or order po na sa ibang bagay na, oy, you ordered somebody to do something for you. Kaya, 시키다 din po ang tawag doon. Pero, ang 주문하다 naman, limited po siya. 주문하다 is to order or to place an order. So, ang 주문하다 is limited only to making order na pagkain mo or mag-order ka ng goods or materials para sa company, yan ang 주문하다. Pero wala pong siyang meaning na utos. Wala pong siyang meaning ng command or to make someone do something. It's literally to place your order only. Kaya 주문하다, relevant or nagagamit din po siya sa restaurant. So, in restaurant setting, pwedeng 시키다, pwedeng 주문하다. Pero sa labas ng restaurant, ayun, mag-iiba na po yung usages nila. Okay? So, 시키다 muna tayo. Sa 시키다, sa present tense, 시켜요. 시켜요. 시킵니다. 시킵니다. Past tense, 시켰어요. 시켰어요. Past tense, 시켰습니다. 시켰습니다. For the formal. Okay? At future tense naman, 시킬 거예요. 시킬 거예요. 시킬 겁니다. 시킬 겁니다. Okay. Dito po tayo kay 주문하다. 주문하다 in present tense, 주문해요. 주문해요. 주문합니다. 주문합니다. Past tense, 주문했어요. 주문했어요. 주문했습니다. 주문했습니다. Future tense, 주문할 거예요. 주문할 거예요. 주문할 겁니다. 주문할 겁니다. Okay, so 시키다, 주문하다, to order. Last na po ang to deliver. 배달하다. 배달하다, to deliver po. In present tense, 배달해요. 배달해요. 배달합니다. 배달합니다. 배달했어요. 배달했어요. 배달했습니다. 배달했습니다. 배달할 거예요. 배달할 거예요. 배달할 겁니다. 배달할 겁니다. Ayan. So, anta, 고르다, 시키다, 주문하다,
배달하다. Ayun, dami na nating bagong vocabs for this chapter. Okay, so ready na po ba dito sa dialogue? So sa dialogue po, of course, lalabas po yung mga previous na mention na pagkain, any other vocabulary na encounter nyo na po before. But of course, may mga bago po tayong mga terms. So, later ko na po i-breakdown para sa inyo at mamaya po, explain ko na rin ang bagong grammar po natin sa chapter 14. Okay, let's get ready guys. Listening. Sagit lang po. Prepare ko lang. (14과) 저는 비빔밥을 먹을래요. 대화 1. 어서 오세요. 몇 분이세요? 2명이요. 자리 있어요? 네, 있어요. 이쪽으로 앉으세요. 뭐 드릴까요? 저는 비빔밥 먹을래요. 투안 씨는 뭐 먹을래요? 저는 김치찌개 먹을래요. 그럼 여기 비빔밥 하나 하고 김치찌개 하나 주세요. Okay, so yan po ang dialogue. Actually, may napansin lang po ako dito sa dialogue. May sinabi po si character, si Lihan, sa dulo po, Hana, Haku. Yan, in-note ko lang po na. Nagsabi po siya ng Hana, Haku. Dito sa gitna, Hana, Haku. Tapos, Hana, 주세요. Okay. So now, i-breakdown po natin ang conversation or ang dialogue. So, may tatlong character po dito sa dialogue. May character po tayo na Chunga Bon, siya po yung staff sa restaurant. Tuan, tsaka yung kasama niya na si Lihan. So, si Chunga Bon, sabi niya, 어서 오세요. 어서 오세요. 어서 오세요. So, I welcome. So, sa mga establishment, restaurant, convenience store, 어서 오세요. So, welcome sa mga customer po ito. 몇 분이세요? So, ito po, i-highlight lang po natin na 몇 분이세요. Bun po, hindi lang po siya minutes. Ito po ay isang counter din, referring to person. So, hindi lang po myang. So, kung familiar na po kayo sa mga counter nouns or counting words, ang myang po ay counter noun for people. 'Di ba? Counter noun for people, myang. Pero dapat aware po tayo, we also have honorific language. So, ang honorific language po, honorific language is used to honored persons. So, sino yung mga honored persons na to? Ang mga honored person, mga customer, stranger, older person, especially grandparents, elderly, pwede din kasama dito, mga parents po, no? At wag natin kalimutan ang mga boss or high-ranking officials. Okay. So, ang honorific language is used to honor a person. So, si myang, pag may kausap po tayo na any of these persons, papalitan natin yung myang, gagawing nating bun. So, bun, ang bun ay counter noun din po siya. Counter noun po for people of honored person po sila. So, si Jongo Bon, dahil staff po siya at may pumasok na customer, hindi po siya magtatanong na myeonmyeong niyo. So, sa Korean language in conversation, especially dito sa situation na to na nasa restaurant po sila, ang tanong po, myotbun iseyo. So, ang iseyo is honorific din ng iyeyo. So, iseyo is the honorific of iyeyo. Okay? So, ganyan yan. So, inote lang po natin na 몇 분이세요? Ilang tao po kayo? So, how many people in your party? Kaya po, ganyan ang tanong po. 몇 분이세요? Pwede rin naman po, 몇 명이에요?
Possible din po yun. Pero ito po kasi conversational na to. This is an actual Korean conversation. So we will imagine na nasa Korea po tayo. So this is an actual Korean conversation. Ay, hala, sorry. Ayan. So, 몇 분이세요? 몇 분이세요? So, ang sagot po ni Tuan, so hindi po kasi pag tayo mismo ang sasagot, kasama po tayo sa bilang, and we're just talking about ourselves, you don't honor yourself. Hindi po kasama sa honored person ang sarili. 'Di ba? Honored person, customer, stranger, older person, mga boss, sila po honored. Ang sarili natin, hindi. We don't honor ourselves. Kaya, ang sagot ni Tuan ay, 2 tao kami. 2 명이요. 2 명이요. 2 po kami. 2 명이요. 자리 있어요? Ayan. So, nagtanong po siya dito kung meron po bang pwesto. So, 자리 있어요? Si staff, 네, meron po. Yes, meron po. 네, 있어요. 이쪽으로 앉으세요. So, dito po, over here, upo po kayo. 이쪽으로 앉으세요. Ayan, so siguro nakaupo na po sila. So now, nagtanong po si server or si staff. 뭐 드릴까요? 뭐 드릴까요? What would you like? So anong pwedeng ibigay ko sa'yo? So these are used to ask, what shall I give you? What shall I give you for your order? So very common po ito sa restaurant or fast food places or sa mga cafe. 뭐 드릴까요? 뭐 드릴까요? 뭐 드릴까요? So, used by waiters to customers, di ba? Sa restaurant or coffee shop. 손님, customer, 뭐 드릴까요? What would you like? Anong pwedeng ibigay ko sa'yo? 손님, 뭐 드릴까요? What can I get for you? So, si Lihan, 저는, so ako po, bibimbap 먹을래요. So, ito po ang bagong grammar natin which we will cover today. Tuan 씨는 뭐 먹을래요? So, may order na si Lihan, kakain daw siya ng bibimbap. Si Tuan 씨, 뭐 먹을래요? Tuan 씨는 뭐 먹을래요? What would you like to eat? Si Tuan, ang sagot niya, 저는. So, for me, ako po, 김치찌개 먹을래요. I want to eat kimchi찌개. So, I shall eat kimchi찌개. So, Lihan, 그럼. If that's the case, kung ganyan po, 여기, here, so this table. Kasi nakaupo na po sila, no? So, in this table, dito po, 여기, bibimbap 하나 하고, dun sa audio dialogue po natin, sabi niya, bibimbap 하나 하고. So, pwede din po tayo gumamit ng native Korean number to indicate how many of the items. So, 하나 하고. So, since isa lang naman po siya, we don't need to put 한 개 or 한 그릇. Kasi conversational na po ito. It's not strict anymore. So, we can just say one. So, literally just the number 1 na. So, bibimbap isa. So, isang bibimbap. Bibimbap 하나 하고. 김치찌개 하나 주세요. So please order or please give us 1 bibimbap and 1 kimchi찌개. Ayan, ang dialogue po natin. So clear po ba? Hopefully na-clear out naman po yung mga misunderstandings or confusing terms po dito, especially yung mga 몇 분이세요. Ito po, palaging may nagtatanong dito sa 몇 분이세요. So I think we're already cleared. Siguro naintindihan na po natin yung sa bun. So now, punta na po tayo sa grammar. So, ang grammar po dito sa chapter na to ay ulleyo grammar. So, what is ulleyo? So, it's actually a declarative or interrogative. So, it can be a statement or a question. Pag statement po siya, you are speaking about your personal opinion or expressing what you want. So, I shall. So, gagawin mo siya. Pag interrogative, it's a question. Asking kung, should we do this? Shall we do this? Would you like to do this? So here, sa explanation po ng grammar attached to a verb, it's used to express speaker's opinion. So pag naka-declarative daw po siya, it's addressing yung opinion mo. Kung ikaw yung nagsasalita, opinion mo yun. Pero pag nagtatanong ka sa ibang tao, nagtatanong ka sa iba kung ano yung opinion nila in the interrogative sentence. So, ano ibig sabihin ng declarative at interrogative? Okay, so ito po, mas madali po kasi if we apply, no? So dapat may mga example po tayo. So let's go to the example. But first, pag vowel ending stem, ang ilalagay po natin ay ryulleo. So how do we do that? First, kata. To go, ano po ang stem niya? Ka lang po siya. So kata, stem, ka. Since vowel ending po ito, just put ryulleo. At si ryul,
Dito na siya sa ilalim. So, 갈래요. 갈래요. If it is an interrogative question, 갈래요? 갈래요? 도서관에 갈래요? So, you're asking the listener, nagtatanong po kayo sa kasama mo, 도서관에 갈래요? Would you like to go to the library? So, opinion nila. Gusto mo bang pumunta? Pag declarative naman, sarili mong opinion yun or sarili mong declaration po yun. Kaya declarative, it's just a statement. Hindi siya tanong, sinasabi mo lang. 갈래요. So, it's for yourself. 집에 갈래요. So, ayaw po niyang pumunta sa library. Ang sagot niya, 집에 갈래요. I shall go home. Uuwi na lang po ako. So, kung pansin niyo po, pag naka-question mark po siya, of course, tanong na po yun. Hindi tanong sa sarili mo, pero tanong sa iba. Kung gusto ba nilang gawin or gusto ba nila. So, question, interrogative, kaya interrogation, no? Interrogative, it's a question. Pag declarative, statement lang po siya. So, depende po yan sa dulo pag question mark o tuldok. Okay, you have to be able to read. Basahin nyo po na maigi. Okay, let's read another example po. 주문하다. Ito po yung vocabulary natin kanina. To order, no? So, 주문하다, ang stem ay 주문하. So, since vowel ending lang po ito, lagyan ng real leo. So, 주문할래요. 주문할래요. Interrogative question. 냉면을 주문할래요. Would you like to order 냉면? Gusto mo ba ng 냉면? Gusto mo bang mag-order ng 냉면? Pag 주문할래요, period, declarative po ito. 비빔 냉면을 주문할래요. I shall order 비빔 냉면. Ayun. So, dito po, declarative, sinasabi lang po niya, ay, ito yung i-order ko. So, they're stating their own opinion. So, their wants. One more example. 켜다, to turn on. 켜, ang stem. So, ito po, nalilito pa rin yung mga tao kung anong gagawin pag ganito ang vowel nito. This is still a vowel, guys. So, vowel pa rin po ito. So, lagyan mo pa rin ng real. Real dito sa ilalim niya. 켤래요. 켤래요. So, 켤래요. Pag interrogative, it's a question mark. Pag may question mark, edi nagtatanong po tayo. 불을 켤래요? Shall we turn on the light? Shall I turn on the light? O, i-on ko ba yung ilaw? So, nagtatanong ka, di ba, ng opinion nila. Gusto mo ba? On ko yung ilaw? 불을 켤래요? 켤래요 in the declarative, pag tuldok lang po yan, edi, 영화 끝나고 켤래요. I shall turn it on after the movie is done. 영화 끝나고. So, after it's done, i-on ko siya. 켤래요. I shall turn it on. Nagigets na ba? Sana sa mga example na to, naiintindihan na po natin. O, mga example pa, let's go! Ang dami po nating example. Ito naman, pag consonant ending ang stem. So, pag consonant ending ang stem, for mokta, hala, hindi mokda to go. Mokda to it po dapat yon. My gosh, hindi ko pa napalitan. Okay, so, adjust ko lang po na. Edit lang natin. It should be to eat. Yawn. Okay. So, to eat po, 먹다, mok, ang stem. So, mok, since consonant ending po siya, consonant ending, imbis na riuleo, uleo na po ang idadagdag. Mok, uleo. So, 먹을래요. Pag 먹을래요, question mark, question na po siya, no? So, interrogative po siya. 김밥을 먹을래요? Would you like to eat 김밥? Yan, tanong po siya. Would you like to? Gusto mo ba? 김밥을 먹을래요? Pag period, tuldok lang, 먹을래요. Declarative. 라면을 먹을래요. I shall eat ramen. Okay, so in question mark or period, interrogative or declarative. Ito naman, anta, to sit. So, an. So, pag dalawang consonant, that's still consonant ending. So, lagyan mo po ng 울래요. 앉을래요. 앉을래요, interrogative or question. 여기 앉을래요? Would you like to sit here? 여기 앉을래요? Pag declarative, 앉을래요, period. 똘독. 괜찮아요. 저기 앉을래요. Oh, it's okay. I shall sit over there. So, 여기, dito. 저기, doon. So, dun na lang ako uupo. 저기 앉을래요. Okay? Ayan. So, ito po.
Meron pa tayong mga ibang example. Dami natin example dito para sa inyo. Ipta, to wear. Ipta, to wear. Ang stem po, ano kaya? Ip. Very good. So, ip. Lagyan natin ng uleo kasi consonant ending po ito. So, uleo po siya. 입을래요. 입을래요? interrogative, no? 이 셔츠를 입을래요? Would you like to wear this shirt? 이 셔츠를 입을래요? Pag declarative, 입을래요. Period. 다른 셔츠를 입을래요. I shall wear a different shirt. 다른 셔츠를 입을래요. So, paano naman pag may mga irregular po tayo? So, pag consonant ending stem, gets na po. Pag vowel ending stem, gets na po. But what if we have or encounter irregular verbs? Kasi alam nyo naman po, kung napanood nyo na yung mga previous videos ko po, na meron po tayong mga irregulars, right? There are 7 irregulars. 선생님, paano ko ba i-conjugate pag mga irregular? Ito na. So, I have one example for each irregular for you guys. 만들다. To make. Example po ito ng irregular, real. Kasi may real po sa ilalim niya. So, 만들다, 만들 ang stem. So, what do we do? Remove real. Okay, sunod lang po tayo sa instruction. Tanggalin ko daw. So, mandu ang matitira, no? So, what is this? Vowel ending na siya. Wow! Vowel ending na po. So, ngayon, lalagyan natin ng real Leo, kasi vowel ending na. Tinanggal na natin kasi. So, vowel ending na po. Si real, pupunta dito. 만들래요. Wait a minute. Parang naglagay lang tayo ng Leo na wala ng real. No? So, kung gusto nyo pong i-shortcut na ganyan, ay pag irregular real, dagdag lang ng Leo agad. Wag nang idoble. Leo na lang agad. Pwede rin po. I'm just showing you guys bakit naging ganyan. So, this is the long way. If you want to do the short way, diretsong Leo, no problem din po. So, hindi po siya manduruleo kasi nagkakamali po yung mga tao dahil pag consonant ending kasi, diretsong uleo yung mga tao. So, I need to show you guys bakit po ganyan. So, it's because it's an irregular. So, manduruleo is wrong. So, if you want to make interrogative question, 만들래요. Isang example, 볶음밥을 만들래요. Would you like to make fried rice? 볶음밥을 만들래요. Pag declarative, 만들래요. Declarative po, statement lang siya. 김치전을 만들래요. I shall make kimchi pancake. Alright. So, make sure na tama po ang conjugation natin kasi tinatanggal po yung real. Kaya imbis na manduruleo, it becomes manduleo po because of this. Because of the conjugation rule. Sa ibang irregular, so let's go. So, irregular digut na po tayo. Irregular digut, we have 걷다, to walk. 걷다, got. Change digut to real. Okay, if we want to use uleo, we need to do the change. Change digut to real. So, si got magiging 걸. Now, 걸, since consonant ending pa rin po ito, lalagyan natin ng uleo. So, 걸 plus uleo becomes 걸을래요. So, hindi yan 걸래요 at hindi din po godul래요. So, because it's irregular, dahil irregular po si 걷다, ganito po yung magiging conjugation po niya. 걸을래요, interrogative, 저 길로. 걸을래요? Would you like to walk that way? 저 길로 걸을래요? 걸을래요. In declarative, 다른 길로 걸을래요. I shall walk a different way. Okay. So, make sure to practice po conjugation natin ng irregular digut. Next, irregular biyup na tayo. Irregular biyup, paano natin i-conjugate? 굽다, to roast. So, what's the first step? Of course, stem po muna. Stem, gup. We need to remove biyup daw. So, tanggalin po natin. Oh, after gup, tinanggal po si biyup, may additional rule pa. Add u daw. So, ilalagay ko po.
Ayan. So, gu. So, si gu ang bagong stem. Since vowel ending po si u, lagyan natin ng ryulleo. So, guleo. So, hindi po siya gubuleo. Hindi din po siya guleo. It's guuleo. 구울래요? Interrogative question. 갈비를 구울래요? Would you like to roast the kalbi or would you roast the kalbi? 구울래요 in declarative. 옥수수를 구울래요. I shall roast the corn. So, 옥수수 corn. Next, irregular siyot. So, jitta, to build, example po ng irregular siyot. So, first stem ng jitta, jit. So, next step, remove siyot daw. Okay, so tanggalin ko po. Ay, may note po dito, oh. Does not like being vowel ending. So, anong ibig sabihin nito? Since hindi po siya considered vowel ending, ayaw po niya maging vowel ending, ano yung ilalagay natin? Hindi ryulleo, pero ulleo. Kasi ayaw po niya maging vowel ending. Ang sabi ko nga po sa irregular siyot, matigas ang ulo po niya. So, ulleo. Ulleo po. Hindi po siya susunod po sa vowel ending niya. So, it's not jisuleo. Hindi din po siya jilleo. It's ulleo. So, in interrogative, 지을래요? 이 현장에서 건물을 지을래요? Would you like to build the building in this site? 이 현장, this site. 건물, building, 지을래요? Would you build it? Would you like to build it? Saan? 이 현장, in this site. Pag declarative, 지을래요. 아니요. 더 좋은 현장에서 지을래요. 아니요, no. In a better site. 더 좋은 현장. Better site에서 지을래요. I shall build it. So, I shall build in a better site. Ang uleo, pag irregular hiyut, wala po tayong proper example. So, lucky you. So, hindi po siya magagamit po. As far as I know, maybe there will be a few, pero hindi ko lang po sinama dito. Okay, so wala po tayong magagamit for now. Sa irregular na po tayo. So sa irregular kuta, actually, wala po tayong conjugation. So diretso na lang po. Pag vowel ending po ang irregular vowel ending po siya, lagyan lang natin ng ryulleo. Kulleo. So I shall turn it off. Irregular nuruda, to press, wala din po siyang mga special conjugation. So, since vowel ending po ito, lalagyan lang po natin ng ryulleo. So, nurulleo. Okay. So, now we're back to page 164 sa grammar po natin ng ulleo. Now, hopefully, sa mga examples po natin kanina, aware na po tayo yung tamang conjugations po sa lahat ng irregulars at sa mga consonant ending and vowel ending po. So, now, this is easy to understand na po. Pag consonant ending, ikta, magiging ilgulleo. Pag vowel ending or consonant ending na riol, now you understand bakit si nolda naging nulleo. At si kada naging kaleo. So, because of our examples earlier, madali na po yan. Dapat, sana. So, ito po, basahin ko na yung mga example sentences natin. 주말에 우리 같이 놀래요. So, 놀다 is to play or to hang out. In the weekend, us or we, 같이 together, 놀래요. Shall we hang out or shall we play together? Sabi nina, 좋아요. Oh, sounds good. 같이 놀아요. So together, let's hang out or let's play. 같이 놀아요. Next example. 내일 뭐 할래요? Tomorrow, what shall we do? So 뭐 할래요? What shall we do? Or what do you want to do? 뭐 할래요? 사비 니나, 저는 집에서 쉴래요. I want to rest at home. So 집에서 쉴래요. I shall rest at home. So, nagbigay po siya ng sariling opinion niya. Now, ano yung pagkakaiba ng ulleo
kay 고 싶다. What's the difference? So, nakalagay po yung similar grammatical expression. Hopefully, ma-explain lang po ng maayos na ito po yung 울래요 cannot be used in sentences where the subject is a third person. Okay. So, 울래요 po, it's always about what my opinion is or what we will do together. So, pag ginamit po natin as a declarative po, so in this case, puro declarative lang po yung pag-uusapan. Pag declarative, the will of the speaker in first person. So, dapat will po ng first person. O, tayo po yun as the speaker. Pag 고 싶다, it expresses the hope or the desire, yung mga wants po niya. Hala, nalalito po ako. Wait. So, 고 싶다 expresses the hope of a speaker. 울래요 is used for events that are usually feasible. Ayan. So, 울래요, events that are feasible, yung mga posible na or kayang gawin po ng tao. Ang 고 싶다 can also be used for events that are not feasible or yung mga gusto po natin mga dreams, hopes na not necessarily possible. Gusto mo lang namang mangyari. So, ano po yung mga example po nito? 하늘을 날래요. Translate lang po natin, no? So, I want to fly to the sky. Ang 날래요, hindi po siya possible kasi hindi po physically possible na ang tao ay makalipad papuntang langit. So, that's not possible for us. So, you cannot use 날래요 for your personal want na hindi talaga feasible, hindi talaga siya possible. But in this case, 하늘을 날고 싶어요. Ayan, pwede. I want to fly to the sky. Pwedeng-pwede po ito. 하늘을 날고 싶어요. Kasi si 고 싶다 can be about your wants, desires, anything that you dream of. Kaya 고 싶어요, pwedeng-pwede po yan. 하늘을 날고 싶어요. I want to fly to the sky. Pwede po yan. So, in grammar-wise, 날고 싶어요, pwede. 날래요, hindi pwede. Kasi hindi po possible yan. Physically, hindi possible para sa tao to. But I was also able to make a clear difference. Ito po, nakalista po siya. Yung tatlong grammar po natin that we were able to cover so far. 울래요, tsaka 울까요, tsaka 고 싶다. So let's go over them one by one. Ano po yung pagkakaiba nilang tatlo? First, ang 울래요 is about your intention and wants. 울까요 is mostly a suggestion or proposal. Ang 고 싶다 is the wants and desires. Pag interrogative question, so alam nyo na po, it's just asking, no? So, interrogative question, pwedeng-pwede si 울래요. 한국에 갈래요? Would you like to go to Korea? Si 울까요? So, I'm asking the intention of another person. So, ito pwedeng-pwede po ito. Pag si 울까요, 한국에 갈까요? Shall we go to Korea? I am suggesting this action to another person. So, pag tinanong nyo po na 울까요, you are making a suggestion. So, nagpro-propose ka sa tao. Pwede ba natin gawin to? Shall I do this or shall we do this? Would you like to do this? So, you're making a suggestion po to this person. Pag 고 싶다 naman, in interrogative question, pwede rin. 한국에 가고 싶어요. You are asking the desired plans. So, you're asking yung desire po ng tao kung gusto ba nilang gawin to. So, yung desire, you're asking them what it is. So, you're asking to another person. Ito naman po, you are making the suggestion. Ito naman, you're asking for their intention. So, they're actually very similar po pag interrogative sila. May slight changes lang or slight nuances lang po. But it takes time and practice para ma-master po natin ang difference nila. But when we look at declarative statement, pag naka-statement lang po, 한국에 갈래요. For example, I shall go to Korea. So, ine-express ko po yung intention ko. Intention ko to eh. So, I am expressing my intention to go to Korea. Pag kay 울까요, hindi po pwedeng gawing declarative. So, wala po kayong makikita na 울까요 na naka-period lang yan. Never po. So, you can never use 울까요 as a declarative statement. Palaging tanong po siya. Always a question. Kaya naka-question mark po siya.
So, even though they are very similar, sa usages po, pag declarative, hindi po talaga pwede si ul kayo. Pag kay go 싶다, pwede po declarative statement. 한국에 가고 싶어요. So, I'm expressing my desired plans. Hopefully, cleared na po, no? Pag interrogative, they all seem to be useful po, na talking about certain intentions or suggestions or plans. Pero in this case po, sa declarative ay hindi po pwede si ul kayo. Let's look at more examples po. Pag sa third person's action, hindi nyo po pwedeng gamitin si ul래요 in declarative. So, tuwan si가 갈래요. tuwan would like to go. Ay, hindi nyo po pwede magamit si ul래요. Kasi ul래요 can never be used to talk about a third person's intent. Always myself. Always yung intention ko pag naka-declarative. Pag question, pag interrogative, pwede. Pero sa sarili kong intention ay hindi po pwede sa third person. Only for myself. Pag si ul kayo, hindi rin po pwede ang third person's action. tuwan si가 갈까요? Would tuwan like to go? So in this case, yung may subject particle na ga, hindi po pwede. Since ul kayo is already a question, you are speaking to the person. Kaya subject particle is omitted. Tinatanggal po natin yung subject particle kung kausap mo siya. So ang tamang paggamit ng ul kayo to another person is like this. Asking a third person, tuwan 씨, 갈까요? Ganyan po ang tama. You're not talking about another person. You're talking to the person. Dapat kausap mo siya, kaharap mo siya. Okay. Tapos dito po kay go 싶다, pwedeng-pwede. You can talk about the wants and desires of another person. tuwan 씨가 가고 싶어요. tuwan wants to go. Ay, pwede yan. So, go 싶다, you are allowed to talk about third person's plans, third person's wants or desires. Si ul래요 ay hindi po talaga pwede. Tas si ul kayo, reserved lang pag diretsong tanong na po siya sa tao. Ito, you can talk about. Pwede mong imarites ang tao. Gamit po ng go 싶다. Ayan. So, nandito na po tayo sa activity para sa chapter 14, part 1. So, 그림을 보고 tingin po kayo sa picture, 보기처럼. Just like the example, si 보기, 울래요를 사용해서, so gamitin niyo po ang 울래요 na grammar natin, 대화를 완성하세요. And please complete the conversation. So, I'll give you guys some time to pause the video. I-pause nyo po ngayon kung ayaw nyo po ma-spoil ang mga sagot. So, I'll give you guys 5 seconds po to pause the video in 5, 4, 3, 2, and 1. Alright. So, please pause the video kung ayaw nyo po ma-spoil ang mga sagot. Then now, i-share ko na ano ba yung tamang sagot sa number 1, 2, 3, and 4. First, sa 보기. Basahin po muna natin. 뭐 먹을래요? What do you want to eat? So, mukhang si Ga, dito sa lahat ng 1, 2, 3, 4, dapat nagtatanong po siya. So, anong gusto niyang gawin or ang gusto niyang kainin, right? In this case, since pagkain po ito, ang tamang verb ay dapat to eat. Kaya, 뭐 먹을래요? What would you like to eat? What do you want to eat? Si Na, ang sagot niya, 저는 비빔밥 먹을래요. I would like to eat bibimbap kasi bibimbap po ito. Okay, so let's read number 1. So, ano po yung sagot sa number 1? Ka. So, since pagkain po ito, ano yung tamang verb? E di, what would you like to eat, no? So, to eat, 먹다, 뭐 먹을래요? What would you like to eat? Ang sagot po, since ramen po ito, 저는 라면을 먹을래요. So, pwedeng may particle, pwedeng wala. So, this one is correct. Pag may particle, pwede rin po. What would you like to eat? Oh, I want to eat ramen. So, ito po, number 1. Let's go. Number 2, ito po ay coffee, no? Kape. So, since coffee po ito, ano kaya dapat ang verb dito? Should be to drink. So, dapat, what would you like to drink? 뭐 마실래요? What would you like to drink? Si Na, since gusto niyang uminom ng coffee, 커피 마실래요? I would like to drink coffee. What would you like to drink? I want to eat tuloy. Hindi ko napalitan. So, it should be drink. So, drink po yan.
drink. Okay. Next, number 3. So, ito po, since it's an action, so hindi po siya to eat or to drink, it's a action po, what would you like to do? Ano kaya ang tama? What would you like to do? Mo haleo? What would you like to do daw? Mo haleo? Ang gusto po niyang gawin, nanonood po siya ng movie. So, 영화 볼래요. 영화 보다. To watch a movie or to see a movie, no? What would you like to do? 뭐 할래요? Oh, I want to watch movie. 영화 볼래요. And last, number 4. Ayan, so mukhang magpapahinga na siya. They will rest. But first, when you're asking the person, what would you like to do? So, anong gusto mong gawin? Eh di dapat, mo hal래요 pa rin, no? Mo 할래요? What would you like to do? Ang sagot, oh, I want to rest. 집에서 쉴래요. So, pwedeng 쉴래요 lang or pag gusto nyo pong specify na nasa bahay, 집에서. So, sa bahay, at the house. So, place of action at the house. 집에서 쉴래요. I would like to rest or I want to rest at home. Yay! And we're done. 끝났어요. 여러분 고생 많았어요. Great job, guys. Good job. So, ito po ang Chapter 14 Part 1. Hopefully, may mga bagong vocabulary po tayo at may bagong grammar na rin po. And I'm also hoping sa video na ito na nasagot ko na ang mga possible questions ninyo because these are very common questions, especially sa pag-iiba ng ulkayo, uleo, tsaka yung goshipta. So, if that was cleared out, please leave a comment sa YouTube channel ko kung clear naman siya. So, kung maayos po ang explanation ng grammar po na to. And I'll see you guys sa susunod na Chapter 14 Part 2 video. Hopefully, I'll upload it very soon as well. Ayan, maraming salamat po. Thank you guys for watching and I'll see you sa next video po. 감사합니다!